Praise God. Hallelujah. Sa Diyos ang papuri, karangalan at kalwalatian. Amen. Tunay nga is not about us, but it's all about Jesus. Kung bakit tayo po'y narito. Si Jesus ang sentro ng ating pong pagdiriwang, ng ating Kapaskuhan. Amen po ba? Glory to God. Tayo po ay talaga pong excited lagi po na mag-honor at mag-worship sa ating pong source ng ating kaligtasan, ng ating pong buhay. Walang iba kundi si Jesus lamang. Amen po ba? It's not about doon sa mga regalong matatanggap ng bawat isa ngayong araw na ito. Amen. It's all about the Lord Jesus. Sabi nga, siya yung siya yung kaloob ng Diyos Ama sa ating lahat. Siya yung walang kapantay na regalo ng Diyos. Amen. Sa ating lahat. Kaya nga po tayo ay nag-honor sa ating Panginoon. Tuwing dumarating po ang ganitong season, nagse-celebrate po tayo ng Christmas. Amen po ba? Sa kabila po ng mga dumaan po sa ating mga matitinding sakuna sa ating bansa, marahil sa iyong personal po na karanasan sa buhay, marami ka pong iba't ibang mga challenges, matitinding mga pagsubok na naranasan sa buong taon na ito ng year 2025. Maraming challenges po. May mga malalaking unos ng buhay at problema. Yung ibang tao nga po, kahit tapos na po yung bagyo na dumaan sa ating bansa, inuunos pa rin po yung kanyang isipan. Yung kanilang puso, ng takot, ng kabalisahan. Okay? But praise God, sapagkat He is our God of victory, He is our God of peace, siya yung source ng ating kalakasan. Amen po ba? Sabi nga ng ating Panginoon, dumaan tayo sa ilog, di tayo malulunod, dumaan tayo sa apoy, hindi tayo masusunog sapagkat kasama natin ang Diyos. Yun po ang ating laging pinagpapasalamat sa Panginoon. Sinasamahan tayo ng Diyos. Kaya ngayong season na ito, na kung saan tayo po ay mag-aalay ng ating pong pasasalamat sa ating pong Panginoong Hesus. Patuloy po tayong tunay nga pong magbukas, mag-alay ng puso na talagang umiibig sa ating Panginoon. Hindi po mapipigilan ng ating pong pagdiriwang ng Kapaskuhan sapagkat ito'y nakasentro sa ating Panginoong Hesus. Marami pong mga iba't ibang relihiyon na hindi na po pinagdiriwang ang Christmas. Marami po mga false teachers na nagsasabing hindi naman dapat ipagdiwang ang kapanganakan ni Jesus. May mga false teachers po na nagsasabing ang Christmas celebration daw po natin ay pagan celebration. Pero wala naman siyang basihan sa kanyang sinasabi. Ang Biblia po hindi kailanman nagturo sa atin na itigil natin ang pagdiriwang ng Pasko. Amen. Sapagkat ang pagdiriwang ng Pasko ay hindi pagan celebration, but it's a Christian celebration. Amen. Yung mga ayaw po magdiwang ng Pasko, lalo maging doon sa mga nagtuturo ng maling katuruan, ay walang tunay na pakilala at relasyon sa Diyos. Walang tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Glory to God. Sabi, wag daw tayong maglagay ng Christmas tree, wag daw tayong maglagay ng mga Christmas lights. Hindi naman Christmas tree yung sinasamba natin eh. Amen? Si Jesus. He is the light of the world. Amen? Kaya marami tayong mga Christmas lights. It represents the light of the world, si Jesus.
Sa yung great light, sabi ng Bible. At tayo yung mga ilaw. Amen? Na siyang pinagliwanag ng ating Panginoon sapagkat tayo pong lahat ay meron na pong right connection, right relationship doon sa dakilang liwanag o ilaw na si Jesus. Kaya yung maliliit na ilaw na yan, nagre-represent po yan sa atin. Yung great light, si Jesus. Amen po ba? Kaya hindi po mali na maglagay ka ng Christmas lights. Okay lang, kung may Christmas tree ka sa bahay, lagyan mo ng mga Christmas lights po yan. Hindi naman yung Christmas light ang sinasamba natin, kundi si Jesus. Amen po ba? Amen po ba? Hallelujah. Yung pagbibigayan po, pagbibigay ng regalo, sa panahon ng pagdiriwang ng Pasko po, yan po ay kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Sapagkat nakasentro pa rin yan, hallelujah, sa nagbigay po sa atin ng dakilang regalo sa ating Heavenly Father. Ang ating Heavenly Father ay napaka-generous. Amen? Kaya kung ating Heavenly Father ay napaka-generous, ganun din ang ating mga anak ng Diyos. Ang mga tunay na mga anak ng Diyos ay makapagbigay din po. Amen po ba? Lifestyle na po natin ang magbigay. Amen? Ino-honor natin si Jesus sa pamagitan ng pagbibigay ng regalo. Amen? Ayaw nyo? Sino gusto ng regalo? Ang dami nag-amen. Nakikita niyo yung mga tatanggapin niyo mamaya? Yan ay galing sa ating napakayamang Diyos, nating Ama na sa langit. Ginamit lang po yung mga sponsors natin. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to God. Heavenly Father, ino-honor ka namin. Salamat po sa dakilang regalo na binigay mo sa amin na walang kapantay. Salamat sa pribilehiyo na ito na kami muling makapagbibigay ng parangal, papuri, at pasasalamat sa amin pong dakilang tagapagligtas na si Kristo Jesus. We thank you, Lord, sa inyong abiding and loving presence na nasa aming kalagitnaan. And Lord, we thank you, mag-isa mga nakakonect sa online. Nakikita niyo po ang kanilang mga kalalagayan. Marahil, O God, gusto man nilang makarating dito upang makasama namin, Panginoon. Marahil meron silang mga pinagdadaan ng iba't ibang mga challenges. Merong mga nasa banig ng karamdaman. We ask, Lord, to touch them and heal them, Lord. Set them free from the spirit of infirmities and sicknesses, Lord. Touch them, Lord, with your love. Touch them, Lord, with your grace, with your mercy. Let your healing touch, healing presence, O God, flow, hindi lang sa lugar na ito, maging Panginoon sa lahat ng kumukonect sa online. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Pagpalain niyo ang kanilang mga loved ones. Holy Spirit, ikaw ang magsalita. Sapagkat nais po namin maitaas, maparangalan ang pangalan ni Kristo Jesus. Ako'y vessel mo lang, mouthpiece nyo lang, O God. Ako po ay kasangkapan mo lang, Panginoon. Ikaw po ang tunay naming tagapagsalita. Kumilos ka ng malaya at walang limitasyon. Gawin mo ang nais mo para sa kararangal, ikatataas ng pangalan lamang ni Kristo Jesus, aming Panginoon. Amen. Glory to God. Ang tema po natin ay The Light Has Come. At ang ating pong teksto ay matatagpuan po sa Aklat ng Juan, Kabanata 1, talatang 1 hanggang 5. John chapter 1, verse 1 up to 5 sa Tagalog translation. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos.
at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Bumaba po tayo sa talatang 14, verse 14. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kahulwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Pinagpala na po ng ating Heavenly Father pagkabasa ng kanyang salita. The light has come. Praise God. Or the ultimate source of light has come. Ang tinutukoy po dito ay ang ating Panginoong Hesus. At tayo po'y tinatawag po tayo ng dakilang hari ng kaliwanagan upang i-reflect, ipakita po natin ang kanyang liwanag sa madilim na mundong ito. Sino po dito ang mga anak ng liwanag? Salamat po sa ilang nag-amen. Sino po dito ang mga anak ng kaliwanagan o liwanag? Amen. I-reflect po natin o ipakita daw po natin ang liwanag na mula sa ating Diyos ng kaliwanagan, si Jesus. Amen po ba? Isaiah 9 verse 2, nakakita ng malaking liwanag ang bayang matagal nang lumakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Sinabi ni Jesus sa John 8 verse 12, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sino man sa akin ay sumusunod ay hindi na kailanman lalakas sa kadiliman, bagkus ay magliliwanag. Amen? Sa Matthew chapter 5:14 up to 16, dineclare ni Jesus na lahat ng kanyang mga mananampalataya ay ilaw ng sanlibutan. Mga ilaw ng sanlibutan. Amen? Pag connected ka sa source ng light, ng great light, si Jesus, tayo po ay magliliwanag. Amen. At hindi na kailanman lalakad sa kadiliman. Amen po ba? Praise God! Makikita po natin dito sa mga talatang nabasa po natin sa John chapter 1 verse 1 up to 5, ang tatlong katotohanan patungkol po sa ating pong dakilang liwanag o source ng light. First, He is the eternal Word. O sa Greek ay Logos, na ibig sabihin, Jesus is the personal manifestation, the knowable reality and the complete expression of God. Hallelujah. Sapagkat yung word Logos o si Jesus ay nag-exist na before the time and creation. Amen? In the beginning was the Word. Sabi ng verse 1 na basa natin sa English version. And He was with God, the Father. Kasama na niya ang Heavenly Father. Co-existed with God the Father. Amen? And He was God. Co-equal with God. Amen? With God the Father. Now, yung mga Muslims, hindi po nila kinikilala na si Jesus ay Diyos o Diyos na nakatawang tao o Son of God. Kinikilala nila si Jesus na prophet, teacher, and some religions, may mga kultong relihiyon na hindi tinuturo po ang pagka-Diyos ni Kristo, kundi yung pagiging tao lang ni Kristo. Nakikinig ba kayo? Gusto ko kayo establish sa katotohanan.
Nakakalungkot po na isipin at sabihin na may mga religion po na na-establish, hindi po talaga ang Diyos ang nagtatag, kundi si Satanas. Why? Because hindi po sila nagtuturo ng katotohanan. Tinuturo nila si Jesus tao lang. Pero sinasabi ng Bible, si Jesus ay 100% God and also 100% man. Hello? Kaya nga, ayaw nilang pagdalhin ng Biblia yung mga miyembro nila eh. Kasi pagka yung mga miyembro nila naging palabasan ng Biblia, natuto sa pagbasa ng Biblia, matutuklasan ng mga miyembro nila na si Jesus pala ay hindi lang pala tao, nagkatawang tao lang, o Diyos, kundi nag-Diyos na nagkatawang tao din. Amen? So some religion or court na religion ay nagtuturo na si Jesus ay hindi po siya Diyos na nagkatawang tao. Siya teacher lang, siya prophet lang, siya tao lang. Nakakalungkot po. Sasabihin pa nila, ito ang tunay na iglesia. Oh, glory to God. 2,000 years ago, sinabi ni Jesus, dineklara niya sa Matthew 16, upon this rock, I will build my church. Sino nagtayo ng church 2,000 years ago? Si Jesus. Ay yung kanilang founder, sinasabi nila noong 1914, doon lang natatag yung kanyang iglesia. At sabi siya daw yung anghel doon na tinutukoy sa Isaiah, Book of Isaiah. Di ko babanggitin po yung pangalan, no? Pero alam niyo po ba, kung siya nga yung totoong anghel sa Book of Isaiah na binabanggit, bakit namatay siya? Di ba ang anghel di naman namamatay, sabi ni Jesus? Matthew 19, basahin mo. Si Jesus, ang anghel di namamatay. Yung angel na sinasabi sa Isaiah, na sinasabi nila, na founder ng iglesia ni ganito, ay namatay. At tinuturo pa, si Jesus daw ay tao lang. At pag hindi ka nakianib sa kanilang reliyon at hindi ka pumasok sa iglesyang yan, ay hindi ka maliligtas. Ang sabi ng Bible, ang pinananahanan ni Kristo Jesus ay may buhay na walang hanggan. Ang hindi pinananahanan ni Kristo ay walang buhay na walang hanggan. Hindi sinabi ng Bible, pumasok ka dito sa relihiyong ito, sa ganitong church, maliligtas ka. Nakikinig ba kayo? Ang sabi ng Bible, buksan mo ang puso mo, tanggapin si Kristo Jesus at magtatamo ka ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Ephesians 2 verse 8, tayo naligtas hindi dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya po hindi po iglesia ni Kristo po yun. Iglesia po ni ano yun. Alam nyo na. 1940 natatag. Sabi ni Jesus over 2,000 years ago, upon this rock I will build my church. Amen? At ngayong panahon na ito, ang mga tunay na mananampalataya ni Kristo Jesus, ang tunay na iglesia ni Kristo. When we say church, believers ni Jesus. Amen? Hindi po building. Kahit gano'n katulis yung building, kaganda yung building, kalaki yung building, hindi po yun ang church. Hindi po yun naakyat sa langit. Kundi yung mga believers ni Jesus. Hindi po yun ang ira-rapture ni Lord, yung mga building. Amen? Kundi ikaw, na mga tunay na umiibig at sumasampalataya sa ating Panginoon. Amen po ba? Glory to God. So He was God. Creator. Sabi dito sa nabasa natin, Creator of all things. Sabi, all things were made through Him. Hallelujah. Siya po ang lumalang ng lahat ng bagay. The source of all existence. And without Him, si Jesus, nothing was made that was made. Amen? Sapagkat tinuturo po ng Bible, ang nag-iisang Diyos ay nagmanifest in three distinct personalities.
Genesis 1, verse 1 up to 4. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Si Jesus ay co-creator with God the Father. The Holy Spirit ay present sa creation. Amen? Banasahin mo Genesis chapter 1, verse 1 up to 4. Kaya nga, pag ikaw ay connected kay Jesus, ng source, ng buhay, ng light, ng source ng iyong pangangailangan, hindi ka magkukulang. Ang sabi ng Bible, He is the source of all things, and without Him, nothing was made that was made. Amen? Kung siya ang lumalang ng lahat ng bagay, kaya niya rin gawin ang inaasahan mo mula sa Kanya. Amen? Sa Kanya po tayong nagmula. Kaya siya din po ang source ng ating pangangailangan. Amen po ba? Kailangan mo ng financial breakthrough? Nothing is impossible with God. Ibe-bless ka niya. Ibe-bless ni Lord ang lahat ng tinatangkilik mo sa buhay. He is your source. Amen? Hindi po yung mga resources mo ang source. Yung mga resources, pag doon ka nagdepende sa mga resources mo, doon sa mga tinatangkilik mo, mauubos po yan. Yan po ay limitado lang. Pero yung highest source mo, unlimited. Si Jesus. Amen po ba? Kung nag-expect ka at humingi ka kay Lord ng complete and immediate healing, hallelujah, pagagalingin ka ng Panginoon. The same Jesus. In His life and His ministry, basahin mo ang Bible, Matthew, Mark, Luke, and John. Si Jesus hindi lang nangaral tungkol sa paghahari ng Diyos, kundi nagpagaling din ang lahat ng may sakit at karamdaman, bumuhay ng patay. Amen? Yung po ay gawain ng tunay na Diyos, hindi po ng ordinaryong tao. Kung kinikilala mo lamang siyang tao, wala kang maasahang kagalingan. Breakthrough. Pero He is God, sabi ng Bible. Siya ay Diyos. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Siya yung source. Amen po ba? Kaya huwag kang malungkot. Huwag kang mabalisa. Huwag kang matakot. Piliin mo na magtiwala kay Lord. Amen. At ang lahat ng inaasahan mo ngayong araw na ito, ipagkakalob ng Diyos. Yan ang may kagalingan, financial provision. Yan naman ay success sa iyong trabaho, sa iyong career. Yan man po ay tagumpay sa lahat ng mga laban mo sa buhay. Yan ay mangyayari! Sapagkat yan ay pagkakaloob ng ating tunay na source, si Jesus. Amen po ba? Secondly, He is the source of life. Sabi sa verse 4, in Him was life. Yung life, sa Greek word po ay zoe. Madalas po natin narinig yung zoe. Ibig sabihin, He is the giver of true eternal life. He is the source of life, si Jesus. Amen. Yung pinagdiriwang natin ngayong araw na ito, siya yung source ng life. Karapat-dapat siyang pasalamatan, parangalan kung bakit tayo nandito. Amen. Tandaan mo, kaya ka humihinga hanggang ngayon, kaya ka nabubuhay hanggang ngayon, dahil lagi kang connected sa source ng life. Kay Jesus. Bumigay man yung physical mong katawan, pagdating ng araw, talagang wala, tatanda din po yan at talagang babalikan sa alabok. Pero yung soul mo, mananatiling buhay. Amen? Punong-puno ng buhay at merong eternal life. Amen? Ikaw ay, hallelujah, mag-enjoy kasama si Lord from eternity to eternity dahil sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob sa iyo, sa ating lahat.
Because He is our source of light. He is the giver of true eternal life. Si Jesus. Without Jesus, wala kang eternal life. Kung hindi ka connected kay Jesus, hindi ka magtatamo ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa John 14, verse 6, He is the way, the truth, and the life. Zoe! Amen. Not only eternal life, and I speak life for your healing. Zoe, for your healing. Amen. I speak life, Zoe, for your financial breakthrough. In Jesus' mighty name. Amen. I speak life, I speak Zoe in all areas ng buhay mo. Amen. Maging sa marriage relationship, parang namamatay na yata yung relasyon niya mag-asawa, boring na boring ka na. Parang hindi mo na ma-enjoy ang buhay with your family. But Jesus is the source of life, Zoe. Pag ang buhay natin, ang ating family, ang ating church, ang ministry na ito ni Lord, punong-puno ng buhay ni Lord. Hallelujah! Glory to God! Pag punong-puno tayo ng buhay, mayahawa natin yan sa iba. Salamat sa dalawang nag-amen. Tingnan mo katabi mo, punong-puno ba yung buhay ni Lord? O wala bang kabuhay-buhay? Sabi mo sa katabi mo, punong-puno tayo ng buhay. Hallelujah. Because Jesus is that giver of true eternal life. Speak life. Speak life. Zoe. Amen. Sa sarili mo, sa family mo, sa yung financial problem, sa yung health problem, speak life. Amen. Glory to God. And the God kind of life, the God kind of life, yan po'y mararanasan po natin sa pamagitan ng ating pakipagrelasyon sa Diyos. Amen. John 3:16 and also Romans 6:23. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta o dakilang pagmamahal o pag-ibig ng ating Diyos Ama, kung kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong o kaisa-isang anak na si Jesus, upang sa kanya ay sumampalataya, hindi mapahamag bagkos ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Zoe! Buhay na walang hanggan. Romans 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos o regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Ang intensyon ng Diyos sa atin, ang plano lagi ng Diyos sa atin, ang kalooban ng Diyos sa atin, amen, tayo po'y magtamo ng buhay. Mapuspos ng buhay mula sa Kanya. Amen? Hindi mapahamak, kundi magtaglay tayo ng buhay na walang hanggan. Habang hinihintay natin muling pagbabalik ni Jesus, taglay-taglay muna po ang eternal life. Yan po'y regalo sa atin ng Diyos. Amen po ba? Ang ating Heavenly Father ay nagbigay sa atin ng dakilang regalo na hindi natin mapapantayan. Si Jesus po yun. Amen? Siya yung source ng ating life. Abundant life. John 10 verse 10. Pag ikaw po ay connected sa source ng life kay Jesus, ikaw po ay punong-puno ikaw po ay full of purpose, joy, and peace. Amen? Nakikinig ba kayo? Huwag kayo tumingin muna sa regalo, sa salita muna ng Diyos. Si Jesus, ang source ng peace, ng kapayapaan, ng ating puso't isipan, ng life, ng joy, amen? Ng kagalakan. Amen po ba? Iba yung happiness sa joy. Yung happiness po kasi, pasamantala lang yun eh. Nabigyan ka na regalo, masaya ka. Nakikinig ba kayo? Mamaya, nakatanggap ka ng regalo, happy ka. Pero yung joy sa puso, hallelujah, iba po yun eh. Naapektuhan po niyan ang buong pagkatao mo. Amen? Punong-puno ka ng pagdiriwang at pasasalamat sa Diyos. Na kahit magulo ang mundo, madilim ang kapaligiran,
kahit na puro na lamang kahirapan nakikita mo, naririnig mo sa ating bansa, pero pag may kagalakan ka, kapayapaan ka ng puso mula kay Lord, hindi ka apektado. Kikinig ba kayo? Andyan ang reality. Mayroong pong krisis yung bansa. Pero, hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga, nandito po yung kapayapaan mula kay Lord. Yung kagalakan na binagkakalob ng Diyos sa atin. Abay, kung wala tayong kagalakan mula sa Diyos, ano mangyayari? Lagi kang balisa, lagi kang malungkot, problemado. Ang dami mong iniisip, sanga-sanga. Hindi ka makatulog, hindi ka makakain ng maayos. Puro na lang problema mo sa asawa iniisip mo, problema sa mga anak, problema sa bayanan, problema sa kapitbahay o sa trabaho. Pero pag meron kang kapayapaan mula kay Lord, meron kang kagalakan mula kay Lord, meron kang, hallelujah, katiwasayan mula sa Panginoon, hallelujah, hahabang buhay mo. Amen. Lulusog ang katawan mo. Pati isip mo, malusog. Amen. Hindi bale na. Ngayong December 25, wala kang ka-date. Hello? Kaya huwag kang mabalisa, huwag kang malungkot. Hayaan mo si Jesus ang maging kasama mo, ka-date mo. Amen. Iwanan ka ng mga sinasabi mong mga kaibigan, pero si Jesus hindi kay iwanan. Iwanan ka ng mga dating kasintahan mo, pero si Jesus hindi ka iiwanan. Amen. Iniwanan ka ng pinakamamahal mo sa buhay, pero si Jesus hindi ka niya iiwanan. Kaya sa December 25, si Jesus ang kasama mo. Amen. Amen! Ang sabi ni Jesus, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen po ba? Ayan, masaya na. Amen po ba? Siya naman po ang dahilan nito eh. It's not about us. It's not about others. It's all about Jesus. Amen. Kaya may dahilan para magdiwang tayo sa presensya ng Diyos. Sasabihin mo, ang hirap naman, ipagdiwang Christmas, andito ako, nakaratay ako sa karamdaman. It is a choice, kapatid. Saan ka magpo-focus? Sa karamdaman mo o sa source ng kagalingan mo kay Jesus? Amen? Kaya mayroon pa rin dahilan para tayo mag-celebrate ng Christmas. Huwag ka mag-focus sa iyong bad situations. Mag-focus ka kay Lord. Amen. Sabi nga ni Pablo, humihina ang aming katawan at tila baga namamatay araw-araw, ngunit ang aming spirito ay puno-puno ng buhay galing sa Diyos. Hindi mahalaga yung pang-pisikal, ang mas mahalaga yung pang-espiritual. Kapag tayo biniles ni Lord ng pang-espiritual, magmamanifest yun. Sa physically, yung mula doon sa inaasahan natin sa Diyos na hindi natin nakikita, magmamanifest. Amen po ba? Dahil sa iyong tamang relasyon sa Diyos, dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoon, dahil sa iyong pag-ibig sa Panginoon. Amen po ba? The Spirit of life, Zoe. In Romans 8 verse 12, the Spirit of life that set you free from the law of sin and death. Yung Espiritu ng Diyos na sumasa atin ay pinalaya na po tayo sa kamatayan at sa tanikala ng kasalanan. Nakikinig po ba kayo? Si Jesus na pinanganak sa pamagitan ng birheng babae na si Mary doon sa sabsaban, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ay lumaki.
And nung siya'y 30 years old na, siya'y nagsimulang mangaral ng tungkol sa paghahari ng Diyos. Nag-minister sa mga tao under the control and power of the Holy Spirit. 3 years, nag-minister si Jesus. And then, tinapos niya kanyang gawain sa krus ng Kalbaryo. Amen? Para sa ating katubusan. Para tayo magtamo ng buhay na walang hanggan. Upang tayong lahat ay mapawalang sala. Upang tayo magkaroon ng tamang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoon. Panginoong Jesus. Amen po ba? Ngayon, sabi ng Bible, siya'y nakaluklok sa kanan ng trono ng ating Heavenly Father. Ang ating Panginoong Jesus ay regalo sa atin ng Heavenly Father. Ang Holy Spirit ay regalo sa atin ng Panginoong Jesus. Tinig ba kayo? Yan ang sabi ng Bible. Yung Holy Spirit ay sumasa atin. The Spirit of life, Zoe, ang sabi, tayo po ay pinalaya sa batas ng kasalanan at kamatayan. The life was the life, sabi ng verse 5 natin binasa, John 1 verse 5, the life of Zoe was the light of every believers. Pag punong-puno ka pala ng buhay sa Panginoon, nagliliwanag ang buhay natin. Amen po ba? Hindi pwede magdilim. At hindi ka madadaig ng pwersa ng kadiliman. Nakikinig ba kayo? Nag-prayerful ka naman, mapalasamba ka naman, umaating ka sa gawain ni Lord, pero bakit dumadating sa iyo ang mga matitinding problema, pangailangan? Alam nyo, ang pwersa ng kadiliman po, umaatake. Nakinig ba kayo? Ang problema, sakit, kahirapan, karamdaman, hindi galing sa Diyos. Meron po tayong kalaban, meron po tayong kaaway na hindi nakikita. Yung forces ng darkness, si Satan at yung kanyang mga kampon ang nagbibigay ng problema, ng karamdaman, kahirapan sa isang tao. Tataka ka, successful naman yung trabaho mo, yung business mo, pero bigla na lamang po nagkakaroon ng matinding problema sapagkat umaatake po ang forces of darkness. Pero sabi ng Bible, kapag punong-puno ka ng buhay, ikaw ay nagliliwanag at ang sabi, hindi ka madadaig ng kadiliman. Umatake na sila. Sa kalusugan mo, umatake na ang forces of darkness sa iyong financial na pangailangan. Pero sabi, hindi ka madadaig ng forces of darkness sapagkat sumasa atin ang source ng life at ng liwanag si Jesus. Kaya ang buhay mo'y nagliliwanag dahil punong-puno ka ng buhay ng ating Panginoong Hesus. The ultimate source of light, si Jesus, ay sumasa atin. The darkness did not overcome it or extinguish it. Kaya kapatid, ano man laban mo sa buhay, lagi ka lang kumonek sa source ng light kay Jesus. Hindi ka madadaig ng anumang hamon sa buhay. Gano'n man kapait, gano'n man kahirap, gano'n man katindi yung atake ng problema sa iyo, ng kaaway, ng masama, tandaan mo, mas makapangyarihan pa rin ang Diyos na sumasa atin. Amen. Amen! Sa pagkasabi ng Bible, the darkness did not overcome it or extinguish it. Ikaw lang nakakaalam sa buhay mo, kumusta ang liwanag? Kumusta ang liwanag na nasa iyo? Nandyan pa ba, kapatid? Kung sa tingin mo, tila baga, dumidilim ang paligid mo, ang tahanan mo, ang dinaraanan mo, magpakumbaba ka at magpasakop muli sa iyong source ng light kay Jesus. Amen. At maglalaho ang dilim. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Kaya meron tayong dahilan para magdiwang na masayang Pasko natin.
Parang sinasabi mo na mga nakakonect sa online, paano ako magiging masaya, tila madilim ang pinagdadaanan ko sa buhay. Pero tandaan mo, pag ikaw ay nagpasyang magpasakop, magpalukob sa hari ng kaliwanagan, sa source ng light ng buhay natin kay Jesus. Hallelujah! Baliwala sa'yo kung anumang mga sitwasyong kinakaharap ka ngayon. Mag-i-enjoy ka pa rin sa presence ni Lord. Amen! Thirdly, His incarnation. The Word became flesh, sabi sa verse 14, and dwelleth among us, and we beheld His glory, the glory as the only begotten of the Father. Yung si Jesus, the co-existed, co-creator, co-equal with God the Father, ay nagpasyang magkatawang tao, full of grace and truth. Mula sa kanyang kinaroroonan, doon sa kataas-taasang langit, ay nagpasyang bumaba dito sa ibabaw ng mundo, nagkatawang tao, upang ikaw at ako ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Because He is the ultimate source of our life. Amen? Isipin mo, kung gaano kadakila at kabuti ang Diyos sa buhay natin. He is the Creator, the source of life. Si Jesus, co-equal with God the Father, co-creator with God. Amen. Nagpasyang magkatawang tao upang ikaw at ako ay kanyang abutin. Kung siya ay nagkatawang tao, naiintindihan niya ang pinagdadaanan mo bilang tao. Nakinig ba kayo? Sabi mo, tao lang ako, mahina ako. Tanda mo, nagkatawang tao din si Jesus. Naiintindihan niya, nalalaman niya ang mga pinagdadaanan mo. Kilala ka niya, higit pa sa pakilala mo sa sarili mo. Kilala ka niya, higit pa sa pakilala sa iyo ng mga magulang mo, mahal mo sa buhay o ng ibang tao. Alam ni Lord ang lahat sa buhay mo. At si Lord ay nagmamalasakit sa lahat-lahat sa buhay mo. Isipin mo, nagkatawang tao si Jesus upang tayo ay abutin. Kaya unapit ka ngayon sa Panginoon. Gawin mo siyang source, kapatid, ng iyong pangailangan. Source ng life, source ng kalakasan, amen, ng pag-asa, ng kapayapaan, at ng katagumpayan ng anumang mga laban mo sa buhay. Naway napagpala kita, kapatid, sa mensaheng ito. Napagpala tayong lahat. Amen po ba? At ngayong araw na ito, ipagdiriwang natin ang source ng ating light, si Jesus. Tayo po ay magpapasaya sa puso ng Diyos. Amen? Sa ating pong pagsasalo-salo na gagawin mamaya, pagbibigayan, mapapasaya po natin, mau-honor po natin ang ating Emmanuel, si Jesus. Emmanuel, God with us. Sabi mo sa katabi mo, Emmanuel, God with us. Sa yung source ng light, amen? Tayo lahat ay lumayo. Glory to God. Awitin natin yung huling inawit natin kanina. Sige. Magde-declare po ako. According to the Word of God, yes, according to the promises of God, for your healing, for your financial breakthrough. Hanggat hindi pa po nagsasara ang 2025, huwag kang papayag na hindi ka napagpala ni Lord. Amen? Magsasara ang lumang taon ng 2025 na ikaw po ay cover ng blessing, ng favor, ng protection, ng grace ni Lord. Awitin natin yan ng buong puso para sa ating Panginoong Hesus.
Minsan pa, crown him king. Crown him king of kings. Crown him Lord of lords. Wonderful Counselor, the mighty God. Emmanuel, God is with us, and He shall reign, He shall reign, He shall reign forevermore. Minsan ba, crown Him King of Kings? Crown him King of Kings. Crown him Lord of Lords. Wonderful Counselor, the mighty God. Emmanuel, God is with us, and He shall reign, He shall reign, He shall reign forevermore. Emmanuel, God is with us, and He shall reign, He shall reign, He shall reign forevermore. He shall reign, and He shall reign, He shall reign, He shall reign forevermore. Napaka-powerful po ng mensaheng inawit po natin. He shall reign forevermore. God with us. Sa anumang sitwasyon, God with us. Amen. Ang ating source ng life, source ng strength, ng pag-asa, He shall reign, ng kagalingan, ay sumasa atin. He shall reign. Kaya kung ano man po ang iyong kalalagayan ngayon, ano man ang iyong sitwasyon na kinakaharap ngayon, ikaw na nakakonect dito sa online, dito sa ating worship para kay Lord. God is with Just honor God with your faith. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, He shall reign, as you have believed, He shall reign let it be happen. Mangyari ang inaasahan mo ayon sa iyong pananampalataya. And I declare healing is happening right now. Miracle for your healing in Jesus' name. I speak life for your healing in Jesus' He name. shall reign, I rebuke He shall reign every sickness and diseases in your body. forevermore. I rebuke the spirit of infirmities sa iyo at sa iyong family. I speak life and I speak healing in Jesus' name. Sa iyo at sa iyong family. Crown Him Ang kadiliman ay naglaho na sa paligid mo, sa iyong harapan. Ang liwanag, ang siyang bumabalot na tagahari sa iyo, magdudulot sa iyo ngayon ng bagong pag-asa, buhay, kagalingan, at ganap na katagumpayan
sa lahat ng anumang hamon na kinaharap mo sa buhay. In the name of Jesus, I declare financial breakthrough. Bago magtapos ang taon na ito, 2025, ikaw ay extremely blessed sa iyong kalusugan. Ikaw ay extremely blessed sa iyong financial na pangailangan. In the name of Jesus, I declare blessing of favor sa lahat ng areas ng buhay mo, maging sa iyong family. In the name of Jesus. And I speak life sa congregation na ito ni Lord, sa buong Christ Strong Family Churches, sa lahat ng ating mga CSF OFWs, sa lahat ng mga pastors, leaders, and partners in the ministry. I speak Zoe in the name of Jesus. Heavenly Father, tanggapin niyo po ang aming parangal sa iyo, pagpupugay, pagpupuri. Salamat po sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Amin siyang pinaparangalan. Amin siyang pinapupurihan. Sa iyo lamang karawalhatian at kapurihan, Ama, buhat ngayon mapakailaman. Ang lahat ng umiibig sa ating Panginoong Jesus ay magsabi ng Amen and Amen. Maligayang Pasko sa ating lahat.